apat na bagay na dapat meron ka para makapasa ka bilang skilled worker sa Australia. Kung ikaw ay welder, mekaniko, karpentero at iba pa, ito ay baka makatulong sa iyo. So tapusin mo yung video na ito dahil ilalahad ko yung naging experience namin sa pag-apply at yung mga requirements na binuno namin hanggang sa makarating kami sa Australia. Number 1 is relevant work experience. Ang hiningi sa amin bilang welder ay 5 years relevant experience. Maraming hihingin sa inyong dokumento, kagaya ng COE, kagaya ng mga kontrata, at may alternative din naman kung ikaw ay nangongontrata o ikaw ay may business at ikaw ay isang welder fabricator. So, kailangan mong mapatunayan na ikaw ay may relevant na 5 years experience as welder. Number 2, kailangan ikaw ay high school graduate. Okay, ang pagiging high school graduate noon ay hanggang grade 10 lang tayo kasi ngayon ay meron ng grade 12, di ba? So, kahit hanggang grade 10, okay yun. Basta, magkaroon tayo ng PTE or IELTS na examination. So, ibig sabihin, kailangan pala pag ikaw ay high school graduate, kailangan may English test ka na ipepresent at may corresponding points na kailangan para doon. At paano naman kung ikaw ay nakadalawang semester sa college or more, ay maaaring i-exempt ang iyong English test. 3, ang kailangan nila makapasa ka sa interview and trade test. Yan yung pangatlo. At sa interview, preliminary, dyan i-screenin na nila at magkakaroon na sila dyan ng kumbaga list ng pwedeng ma-qualify. Sa experience namin, about 40 kami na nag-apply. Nung na-shortlist kami, ay 11 na lang kaming natira for trade test. Doon, pagkatapos ng aming trade test, ay final interview na rin kami. Na-select kami ay 6. At nakita ko doon na hindi lang basta skill ang hinahanap ng mga employer. Kasama na rin dyan yung interview, yung final interview na makikita nila kung okay ba ang ugali ng pagkatao na to, ng skilled worker na to. Magtatagal ba siya sa company? Dahil gusto nila, syempre magtatagal ka dahil mag-i-invest din naman sila for visa ninyo ng iba nyo pang needs. So kailangan makapasa tayo sa interview at trade test. Pang-apat ay skills assessment. Yung skills assessment na yun, after nyo ma-select, ay magdadaan ka pa sa skills assessment. Kagaya namin, welder first class. Sa ating skills assessment, meron diyang theoretical. Tinitignan yung knowledge natin sa theories. Meron din yung actual demonstration ng skills mo na mag-upload kayo ng mga videos na nagwe-welding ng MIG, TIG, EPCAW, how to use crane, how to use a cut-off machine, so how to set up oxyacetylene and how to use it. So all of that stuffs sa kagaya namin na welder at sa inyo kung baka meron dyan mga mekaniko ay maraming task din kayong gagawin. At eto pa, nakompleto na natin ang 4, may bonus tip pa ako. At ang pinaka-last na pagdadaanan nyo ay yung medical. Of course, ayaw ng Australia ng may mga nakakahawa at contagious na sakit. I-search nyo yan kay Google at ChatGPT at malalaman nyo yung ilang mga conditions na pwedeng hindi kayo payagan dahil sa mga ito. See you on our next video. Please like and subscribe and follow our channel for more updates.